Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Fluky at ang exchange na si Bitget. Yan, sapagkat sabi rito ay Bitget to delete and suspend trading of token. Fluky teams respond. Yan. Ididelis po ni Bitget ang bagong token. Yan, bagong labas na token ni Fluky. Kaya yan agad pong nag-respond or naglabas ng pahayag naman ang Fluky team dahil dito. Kaya yan, atin pong aalamin kung bakit biglang dinilis at sinuspend ang trading ng token dito kay Bitget. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi dito ay Bitget Exchange has revealed its plans to delist tokens. Ayan, plano pa lamang po pala na i-delist ang token. Kaya hindi po nila bibiglain yung pagdidelist dito kay token. Ayan. Linabas lamang nila ang kanilang plano na i-delist ito para bigyan ng paalala ang mga users, mga traders, mga investors ng token. Ayan, the digital currency of TokenFi, a tokenization platform launched by the team behind Floki. Ayan, yan po yung digital currency ng TokenFi. Ito po yung bagong labas na token ng Fluky Ino. Ayan. While Bitget listed token on October 27, the exchange disclosed it had suspended the trading of the asset on its platform. Full delisting as announced will trail a 5-day buyback plan. Ayan. Bagong lista pa lamang si token. Noong nitong nakalipas lamang na ilang mga araw, October 27. Tapos ay i-delist na nila i-delist na kaagad. Ayan. Bitget heaps bombshell accusation on Fluky. Ayan. May inilabas po na bombshell accusation ang Bitget laban kay Fluky. Bitget move to delist token is decisive as the exchange accused Fluky of price manipulation. Ayan, yan po pala yung accusation ni Bitget na si Fluky raw po ay meron daw po itong ginagawa na hindi maganda. Ito raw po ay, siya po daw po ay nag-price manipulation. Ayan, kung totoo man yan, ay talagang hindi po talaga maganda yan. Kaya yan raw po ang dahilan kung bakit tatanggalin or i-delist ni Bitget ang token. Based on its policies, newly listed tokens go to the innovation zone and are placed under observation for 60 days. Kaya yan. Dahil dyan ay linagay po sa innovation zone ang token ng Fluky Ino para obserbahan under 60 days kung talaga nga bang may price manipulation dito. Ayan. Tokens performance for this period hinges on different factors, including volume and the team's involvement in the project. According to Bitget, shortly after it launched TokenFi, it realized that Fluky team placed only $2,000 in liquidity and decentralized exchanges, with accusations of maliciously controlling the initial liquidity. Ayan. Ayon po kay Bitget ay ang linagay lamang daw po na amount na liquidity ng Fluky Ino sa mga decentralized exchanges ay nasa $2,000 lamang. Kaya yan, meron silang accusations na maliciously, yung parang kaduda-duda na kinokontrol nila ang liquidity na ito. Ayan, para siguro ay lumaki. Bitget alleged that from its investigations, the tokenomics surrounding token are unclear, as well as a suspicious vesting schedule. Riding on this, the exchange said its move to delist token is its way of staying responsible for its users. The exchange hopes to compensate its token holders on Bitget through buyback plan. Ayan. Yan po.
ang pangyayari dito kay Bitget kung bakit niya dinilis ang token. Kaya yan, it's a way of staying responsible daw for its users. Kaya yan, ang kanilang gagawin po ay ibabuyback na lamang daw po nila. Ayan, magkakaroon sila ng buyback sa mga users. Ayan, para makompensate yung mga token holders nila. Yung mga token holders dito kay Bitget. Kaya yan po ang ginagawa ni Bitget sa ngayon. Per its announcement, Bitget said it will wrap up the buyback program before November 7 and the repurchase of token will be at the highest closing price for the short time it traded on its platform. Yan, Bitget noted it will swap token for USDT and deposit the equivalent of the user's holdings in their accounts. Ayan. Yan po yung gagawin na paraan na buyback dito kay Bitget. Ayan, gagawin po ito before hanggang November 7. Yan, muli po nilang bibilhin yung mga token na kanilang nabenta dito sa kanilang platform. At yung price po na pambayad or yung amount o yung price kung saan po nila bibilhin ito ay yung highest closing price nito. Kaya yan, maganda po yan. Bibilhin nila sa highest closing price nung yan, nalista ang token dito sa platform ni Bitget. Kaya win-win situation na rin ito. Panalo po yung mga nakabili sa mababang presyo. Ayan. Kaya sabi niya rito ay isuswap po nila yung token, papalitan po nila yung token sa stablecoin na USDT. Yan, at iyan po ang kanilang gagawin. I-deposit po nila ito sa account ng mga users. Kaya yan, a bad start for Fluky, Ino, and token. Yan, kung hindi po talaga maganda yung umpisa ng Fluky at ang token kung totoo yung accusation dito ng Bitget. When Fluky announced the launch of TokenFi last week, it stirred high hopes in the minds of users. The turn of events is, however, a major headwind of members of its community as the delisting comes with bad publicity. Ayan, publicity. Ayan. In earlier reports, Fluky revealed its plan to monitor the unwholesome accumulation of token with accumulation cap and buy-sell taxes on Uniswap and PancakeSwap where it first listed. Though it remains unclear whether other centralized exchanges will trail Bitget's path for now, token has maintained a positive trading stat with its price up by 20% to $0.01927. Ayan, hindi raw po malinaw kung yung ibang mga centralized exchange na naglista kay token ay kung gagayahin nila yung ginawa or gagawin ni Bitget dito kay token. Kaya kung susunod na rin po yung ibang mga centralized exchange ay siguradong hindi po talaga maganda ang impact nito sa presyo ni token. Talagang babagsak ito ng matindi po ang kanyang ibabagsak. Fluky team response. Ayan. Nagbigay naman po ng pahayag ang team ng Fluky. In response, Fluky says they requested their exchange partners to refrain from listing TokenFi until after 7 days of the token's launch, as they intended to put forward a DAO vote for the listing. While many respected exchanges agreed to this agreement, Bitget went ahead and announced the listing against their wishes. Ayan, Bitget even listed a fake version of TokenFi 12 minutes before the official trading launch. The Fluky team clarified that no exchange was authorized to list TokenFi, providing advance notice to users. Yan naman daw po ang paliwanag ng Fluky team. Ayan, nagbigay po sila ng 7 days. Ayan, nagbigay po sila na wag pong mag-ililista ng mga exchange, yung kanilang mga exchange partners, ang TokenFi, yan, after 7 days ng kanilang token launch. Ayan, dahil meron daw po silang intention na ilalagay po muna ito sa mga or dadaan muna ito sa DAO voting. Ayan, para sa listings. Pero marami raw po, may mga exchanges raw po tulad ni Bitget ang hindi raw po sinunod yung kanilang sinabi rito na wag munang ililista si TokenFi. Nanguna po si Bitget at agad niya pong linista yung si token, yung TokenFi sa kanilang platform.
Kaya maliban dyan ay naglista na rin daw po sila ng peke na bersyon ng Token 5. Ayan, 12 minutes bago yung official trading launch. Kaya yan, parang si Bitget yung parang lumalabas dito sa yan kasi gumawa raw sila ng peke na bersyon ng Token 5. Kaya yan bago yung official trading launch. Kaya ayan, sabi ng Fluky team, meron silang clarification na yung mga exchange ay wala daw silang authority or hindi raw po sila authorized na ilista ang Token 5. Ayan, or pangunahan yung kanilang official trading launch. Kaya yan, pero yan daw po ang ginawa ni Bitget. Kaya yung kanilang unang inilista bago pa yung official trading launch nila ay peke. Kaya yan naman po ang defense, yung sinabi ng Fluky team dito sa inilabas na pahayag ng Bitget. Setting the record straight about the unauthorized Bitget token listing. Ayan. Yan po yung paliwanag ng Fluky Ino. Ayan, tokens market cap of $18.15 million for outranks the projected market cap at the launch pegged by the Fluky team at $50,000. At the time of writing, tokens trading volume has jumped 149% to $6.63 million. Fluky, on the other hand, has slipped off from the top 100 it entered last week after 5.83% plunge to, ayan, yan po, bumagsak po ng 5.83% sa presyong ito. Ayan, ang nangyari po rito. Siguro parang may hindi lamang pagkakaunawaan dito, pero ayan, malabo po na parang ayusin nila ito. Sana ay pag-usapan na lamang po nila ng maayos ito. Ayan, para masolve yung kanilang ayan, problema or issue dito. Kung siguro ay may hindi siguro pagkakaunawaan rito. Ayan. Kaya abangan na lamang natin kung ano yung susunod na mangyayari dito. Baka mag-uusap yung dalawang panig at mukhang baka magbabago yung kanilang mga desisyon. Ayan, mukhang ngayon ay parang ang bawat panig ay parang medyo siguro ay nagkaroon sila ng desisyon dahil sa yan, parang nagalit sila, kaya nag-take over yung kanilang emotion at mukhang wala silang gaanong yan, yung magandang inilabas na desisyon. Yung parang si Bitget ay tatanggalin niya kaagad yung bagong token na Fluky Ino. Kaya ayan ang nangyayari ngayon. Subaybayan na lamang po natin yung mga yung development ng balita na ito, yung pangyayari na ito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Ayan, marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.